of some of your favorites sa Corina Interviews. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas. Uy, thank you ha. Nanonood talaga kayo ng show namin sa Net25 every 5 p.m. on Sundays. So sa mga hindi nakakahabol kapag araw ng linggo, doon na lang kayo manood sa YouTube channel ng inyong lingkod. It's called Rated Corina Plus. Yes, all my shows you can catch up on in my YouTube channel, Rated Corina, TikToks, and of course, Corina Interviews. O eto na ang some of the most viewed. Di ako makapaniwala, talagang one of the most watched ang aktor na si Dieter or Diet Ocampo. Bakit kaya? Dahil kaya naka-uniforme siya nung ma-interview ko. O baka naman kasi hunk si Dieter noon, abay hunk pa rin ngayon. Sino bang nakamotor na ito? Mukhang matipuno, mukhang gwapo. Naka-uniforme, wow! Man in uniform! Kapitan Dieter Ocampo is in the house! OG na crush ng bayan. Sabi nila, ang mga kabitenyo ay mga matitinik sa babae. Up to now, malaking pasasalamat ko dun sa mga taong dumaan sa buhay ko at tumulong sa akin at narating ko kung nasan ako ngayon. Hindi ako mawawalan ng determinasyon. Kaya nga ang tawag sa akin, determinasyon. Yun, laging tinatawag sa akin ng mga bata pa yung mga kapatid ko. Tinaguyod ko talaga. Nagpursige ako. Sa umaga, nag-aaral ka. Sa gabi hanggang umaga na kinabukasan, nagtatrabaho ako noon. Doon ako naging bartender. Ayoko ipilit yung sarili ko sa bagay na sa pagdating ng panahon, sasabihin ko, teka, bakit ko nga ba pinasok to? Tulad ng kasal? Ang kasal naman kasi, ang galing ng segue ko! Hindi para sa lahat. Dumaan ka sa gano'n. Hello! Corina, anong ginagawa mo dyan? Kapitan, isakay mo naman ako dyan. Halika! Aakyat ako. Welcome to my second home. O diba, for more of my interview sa barko ng Coast Guard kay Dieter Ocampo, click on the link in the caption right now. O ito namang award-winning singer na si Yeng Constantino. Inamin sa amin na sa tabing ilog siya sa Marikina, nagpapalipas ng sama ng loob parati dati. Sabay amin na natatakot daw siyang magkaanak dahil ayaw niyang pagdaanan ulit ng anak ang hirap na pinagdaanan niya sa buhay. Sasakay ako sa aking pangarap, basta't ang kasama ko'y ikaw, may liwanag sa wow! Dito pala siya nag-e-emote. The Philippines Rock Royalty is in the house, Yeng Constantino! Sinasalihan mo din daw yung mga contest na sinalihan ni Sarah G. Lahat po ng star para maging star. Okay. So sa pagiging star, kailangan yung itsura mo. Full package po talaga. Full package. Kung hindi pa po kay Dr. Vicky Bello, baka hindi po naging ganito ang itsura. Ganun na? So ilan yung sinalihan mo na puro, ay, fail. Siguro mahigit 100 po. Mahigit 100? Parang ang pangit-pangit ko. Baka hindi naman ako talented. Baka hindi talaga para sa akin ito. Kaya po nag-give up po talaga ako. Nanalo na tayo! Wow! Anong ginawa mo sa 1 milyong piso na premyo? Yung una ko po binili dun sa 1 million ko na premyo, isang bucket ng chicken, chocolate cake, at saka 2 dosenang yakla. Ang awiting ito'y para sa'yo, at kung maubos ang tinig, di magsisisi, dahil iyong narinig mula sa labi ko. Salamat, salamat. Marami pang mga revelations si Yeng at marami ring kantahan. Click on the link for Yeng Constantino right now. O, ito naman, para sa mga kaedaran ko, ha. Star noon, star pa rin ngayon.
From probinsyano, nandyan pa rin siya sa Batang Quiapo, the one and only LT Lorna Tolentino. Pasabog ang pag-amin tungkol sa naging sakit niya sa buto at ang pagkwento kung bakit siya hihiwalay na ng tirahan para magsarili na ang mga anak. Wow! Brave move, LT! LT is in the house! Wow! Pag sinabi mong LT, alam na nila kung sino. Lorna Tolentino, LT. Si Direk Joey Concentra. Gumagawa kami ng pelikula and then sabi niya, LT na, lieutenant ka, LT. So nakagawa ako ng 2 singles. At yun No naman way! Yes. Singer ka? Who broke your heart and made you write that song? Maaga lahat sa buhay ko. May Rudy Fernandez na. Ang kung pakasalan niya nga ako nung nakita niya ako nung 7 years old ako. 7 years old. Na palakihin mo maigi yung batang yan at pakakasalan ko siya. Nung finally dumating na nga yung panahon na yun na nawala na. Nagkaroon ako ng parang problem sa heart, nagkaroon ako ng aneurysm na sa brain ko na nung in-MRI, nagkaroon ako ng severe headache, lahat yun. Dumating lahat yung problema tungkol sa kalusugan ko nung nawala si The Boy. Abangan ang pagbabalik bathing suit ni LT. Ikaw yung inspirasyon ko dun eh! Wow! Lorna's New Beginnings. So, watch our interview and click on the link in the caption now. Isa siguro sa pinaka-nakakaiyak na interview itong nangyari with concert queen Pops Fernandez. Ang dami niyang nilahad sa amin na hindi alam ng nakakarami. Halimbawa, naghirap pala silang mag-ina noon nang makulong ang kanyang ama sa bilibid. Ang paghihiwalay nila ni Martin Nievera at pagiging single mother. Sino ang dinedate niya ngayon? At bakit nga ba sobrang sipag ni Pops sa paghahanap buhay? Nako, naririnig niyo ba? Ang tinig na yon. Vocalization pa lang, pang-concert na. Hello! And the concert queen, Pops Fernandez, is in the house. Yay! Ako nga, fetus pa lang eh. Kumakanta na daw ako. When I was a kid, I was so busy na. Roller coaster yung life mo rin, ano? There was a lot of regret because nga, I missed out on so much. Dumating sa punto na humirap din ang pamilya. Nakikita ko si Mama umiyak. Naalala ko yung time na naiiyak lang siya. Oo. Tapos wala siyang mabigay sa amin. Nga pala, ano ba ang love life? Kaya daw kami where we are because hindi ko daw siya pinagluto. Na-hurt ako doon. Thanks, Pops, for trusting us with your story. Click on the link now dyan po sa caption to know Pops Fernandez in the best way. Minsang naging bukang bibig ng buong Pilipinas ang 8-8 ng komedyanteng si Bayani Agbayani. Pero grabe, alam nyo bang dati pala itong si Bayani na natutulog lang sa sahig ng palengke? Nagbubuhat bilang kargador, utusan ng mga artista, hanggang siya na ang naging sikat. Ang ganda pala ng kwentong buhay ni Bayani Agbayani. Bayani Agbayani Yes! is in the campus. Opo, ito sabi Okay ko ba? nga, binalikan natin lahat. Yung palengke po kasi ginawa namin bahay. Pagka sarado na yung palengke, doon na kami natutulog lahat ng mga taga-palengke. Ang feeling mo mahirap talaga kami. Parang ang mahirap pa kami sa daga nun eh. Nagtitinda ako ng gulay nun, tsaka ng mais. Kaya minsan pumapasok ako sa school, meron ako ditong uling. Anong inspirasyon mo sa lahat Nanay ng ko. yan? Lahat, mo? nanay ko. Bakit? Ano sinabi mo sa sarili mo noong nawawala ka na ng pag-asa, wala na mangyayari sa buhay ko? Ano ang nagtulak sa'yo para hindi, ba't ka naiiyak? Wala na kasi nanay ko. Oh. May dahilan talaga ang lahat ng bagay. Totoo. Binabalikan ko nga eh. Pumasok ako dito 1988 eh. O di 8-8. Naaalala ko yung 8-8. Tayo'y mag-8-8. Eh, yan ang bumuhay sa pamilya ko until now. Ano yung mga napundar mo? Kasi puro kalungkutan, Bayani. Pasayahin mo naman kami. Ano Oo. na, paano kayo maman? Ano naman yung babal? Umaluan lang yung buhay. Ako nakabili na ako ng bahay. Sa wakas. Oo, nabilan ko ng bahay yung biyanan ko, yung pangalawa sa mga kapatid ko, tsaka sa nanay ko yon sa North Fairview. It's a big reveal. Yes! Yes! The one is perfect!
on Corina Interviews. Bilib kami sa'yo, Bayani. Watch the Bayani Ag Bayani live story. Now, just click on the link in our caption. Aminadong hindi daw siya maganda. Tingin niya sa kanyang sarili. Pero niyakap niya ang itsura niya at dumiskarte ng husto sa buhay na hindi kinaya ng iba. Hanggang sa siya na ang tinitingala. Kwentuhang totoo galing sa tunay na tao. Itong naging conversation namin ni sister ko, ang singer, actress, comedian na si Kakay Bautista. Ang kwento niya parang halos kwento ng napakaraming Pinoy. Nangangarap kahit na parang imposibleng maabot. Heto ako, basang-basa sa ulang, walang masisilungan. Kakay Bautista's in the house! Wow! Kinakabahan ako. Wow! Ano yun? Pinanganak ka lang na ganyan ang boses mo? Sariling sikap. Wala po talagang formal na pag-aaral. Wala po kaming pera eh. Maparaan ka daw talagang bata. Kaysa malungkot ako sa kakulungan sa buhay ko, edi punuan ko na lang ng diskarte. Siya ang gumagawa ng mga term paper at assignment ng classmate. Magkano isang term paper sa'yo? Libre lang eh. Top silogan niya. Mula teatro, ito naman, paano ka napunta ng TV? Napanood po nila ako dun sa Music Museum. Nag-audition ako. Sige, basa ka ng script. Sige, basahin mo nga ng incheck. Ah, incheck po, direct. Kung sinetsa po, ay kung sinetsa po, kung sinetsa po. Ay, sinetsa ka. Ganun-ganun. Tawa siya ng tawa sa niya. Oh, sige na, tumayo siya. Mag-taping ka na sa Lunes. Anong pinakagrabing naging intriga sa buhay mo? Hindi ko na pwedeng banggitin ang pangalan. Kasi, madam, gusto ko na mag-quit ng showbiz. Kakay, salamat sa kwento, salamat sa galing mo na inspirasyon sa napakarami. Ang king of teleserye theme songs, Eric Santos. Nung na-interview ko siya, buhay pa ang tatay niya na kailan lang namatay. Pero noon pa lang ay hindi na mapigilan ang luha ni Eric sa pagkawala naman ng kanyang nanay. Minsan ding hindi bilib sa kanya ang marami. Pero paano niya ginawa na maging kampyon? Sa ABS-CBN Star in a Million. At magtuloy-tuloy na sa stardom bilang premyadong singer. Never go far away from you. King of theme songs, Eric Santos is in the house! This is the moment! Ano po yung napapanood ko daw sa TV, yun daw po yung ginagaya ko. Isa sa mga kauna-unahang microphone ni Eric Santos. Eto, dede niya. Na-trauma ka daw sa isang singing contest? Nakalimutan ko po yung lyrics. Binu po ako ng tao. And the rest is history! Nanalo tayo! Ang gusto kong malaman ay kung kasya pa sa'yo ang This is the Moment jacket. Magsusukat tayo ngayon. Ito medyo bittersweet. Yung nanay niya, ano ba nangyari sa kanya? Diagnose po siya ng lung cancer, stage 4. You're preparing for your 20th anniversary. Wala na siya. That I miss her so much. Eric, ang aming taus-pusong pakikiramay. Pero alam namin na kakayanin mo ang pamilya mo, ang buhay mo, at higit-higit pa. Ay, sige, eto naman, pakilig naman tayo ngayon. Ni-raid namin ang negosyong gym ng hunk actor na si Gerald Anderson na hindi na nawala sa tsismisa ng mga babae at mga bading. Paano naman kasi ay napaka-kontrobersyal ng kanyang love life at ang pogi. Sa interview na ito ay inamin niyang nag-iba-iba man ang kanyang ka-love team at GF. Mukhang nahanap na niya ang the one. Marriage proposal nga ba ang nangyari sa interview ko kay Gerald Anderson? Kayong humusga. Gerald! Hello po, Miss Corina. Matanong ko lang, bakit kami balbas ngayon? May gagawin po ako. Pag-usapan natin ang mga loves. Huwag ka nervyusin. Hindi ako magtatanong ng hindi dapat. Pag narinig ko yung love eh. Feeling niya may tatanungin ako. Bakit ang tao sinusundan talaga love life mo, no? Hindi ko rin po alam. Sana yung mga teleserye na lang. Kailan ka na ba na ano? Hindi ko po alam. I was gonna say girlfriend. Hindi ko po alam. Okay, Julia,
Kailan kayo kakasal? Kakasal ka na. Nininervyos ka? Parang it's gonna be Julia, you think? Hindi mo masabi? No, siya talaga. That sounded like a proposal to me. Pwede. May patutunguhan na pala siya sa kanyang buhay. Galing mo po talaga. Oh, exclusive yun. Aha, ikaw talaga, Gerald, ha? Nang huli tayong magkita, denial king ka pa rin. Abangan ang susunod na kabanata sa talambuhay ni Gerald. And for his complete interview, click on the link in the caption for our interview with Gerald Anderson. From one hunk to another. Pero ang hunk na ito, umamin ng wagas na nahanap na niya ang kanyang one and only and forever pa. Derek Ramsey and Ellen Adarna. Naku, ang daming followers ng dalawang ito. Kasi parang Adonis at Venus pag nagsama, Ken and Barbie, Prince Charming and Snow White. I so enjoyed my interview of Derek and Ellen sa house nila mismo sa Alabang. Sorry, we're in the middle of our workout here. Never sila magugutom kasi pwede sila sa circus. Hanapin si Elias, it's a game. From England to Masambong. Yeah. Yung ibong Adarna, nasungkit din natin sa puno. Mabuti na lang. Until now, I was spoiled brat when me and Derek fight. Pinagmamalaki niya, parang corona. Bata ka pa lang, alam mo nang maganda ka. Yeah. Oh, di ba? Alam mo na. No, Ellen, ayoko. No. I'm done with showbiz relationship. Nagkasalubong kami. And then she just suddenly looks at me and then covers her face and says, ang gwapo mo. Sorry, listen. Dito, nawala ng malay tao. Si Ellen. Nagkaroon ng search and rescue? Ay, yeah, and at Search one and rescue point, operation? nahuli ako, pinalayas ako. From neighbors, husband and wife, Mr. and Mrs. Derek Ramsey. Yay! Thanks for having us in your home, Derek and Ellen. And if you want the Derek and Ellen story, ay ang ganda, di ba, ng kanyang pinag-usapan, click on the link in our caption for my YouTube channel right now. Isa pa sa mga nangunguna sa most viewed in Corina interviews ay ang kwentuhan namin ng premyadong veteranong aktor na si Christopher Boyet De Leon. Nagulat ako. Kasi nga naman senior star siya pero mas fit pa siguro sa ibang batang aktor at pinanood talaga ng marami. Parang siguradong patok kasi ang isang serye o pelikula kapag siya ang bumida at sa pag-amin ni Boyet De Leon sa amin na minsang nangyaring nalulung siya sa babae, alak, sugal, pati droga at nawala ang lahat sa kanya, hindi nga katakataka. Most viewed siya. And here he is! Boyet De Leon in the flesh! Alam mo kasi bata pa lang ako, diloko lang. Bata. Ako naka-shorts na. Bata ka pa na. Alam mo ba kung paano ko sila inalagaan? 50 years in the industry, right? Paano nangyari yun? 47 ka lang. Hindi ko nga maintindihan. Mali ang mathematics, ano? Ipinapanganak ka bang magaling na artista o natuturo yan? Siguro nasa dugo ko eh. Saan ka humuhugot? Meron tayo lahat. Yung toolbox. Well, I have a makeup kit. Hindi ako makapaniwala, wala siyang tiyan. Nagkukulay blue na nga ako, sabi ko kay Corina kanina. Hindi humihinga. You have a certain way of walking eh. Ano natutunan yun sa kali? Ayan na siya. I wanted to buy some of my movies, the bad ones. The bad ones? And burn it. Nagkatuluyan ba kayo ni Vilma? No. Ay, hindi. Sinora yun. Wrong number ako. 5-7 years. Lahat, I lost everything. Umabot ka sa pagsasanda ng bahay? You know, I just like, help! Grabe. Hindi mo maisa sa pelikula yung nangyari sa akin. Wala nga daw pelikula na kaya ang talambuhay niya. Click on the link in our caption to watch Boyet De Leon's live story now. Thanks for trusting us to tell your story again to this generation, Boyet. Madalas magjowa ang interview natin. Ito kakaiba, magkapatid. Arjo and Ria Ataide are really a fun bro and sis tandem to talk to and watch. Siyempre, daming bookingan sa parenting style ng nanay, ang premyadong aktres na si Sylvia Sanchez. Pero pareho kasing in love na yon ang dalawang magkapatid, si Arjo kay Maine Mendoza and Ria Ataide kay Zanjo Marudo. Magkakatuluyan na ba ang dalawang pares? Sinong mauuna? May mahahagip ba tayo na diretsong sagot sa aking mga
diretsong tanong. Eto na nga tayo. Miss Corina. Rian, Arjo, we are going to make tacos today. Para daw kayong aso't pusa. Yes. Po. Nagtatakipan din kayo nung una? Yeah, before. Nahuli ko lang kayo. Interrogation time! The blooming daughter of Sylvia Sanchez, Ria Atayde. Teka muna, may say pa rin ba ang parents sa love life? Ayun, ang gusto natin pag-usapan. Why are you both so secretive sa mga love life nyo? That's a bit of the privacy that we want as human beings. Kailan ang D-Day ng wedding? Arjo muna. Si Arjo muna. Wala nang urungan. Wala na. Wala nang urungan. Why is she the one? Everything about her, it is my fairy tale. Ano sabi ni Papa Art? Pasado? I don't think anyone will ever be pasado, but he gets along well with... At least honest siya. Sige na nga, titigil na ako doon. Mahaba na yung interview natin. Yan naman talaga ang pinuntan nyo rito, yung mga revelations, di ba? Cheers! Naku, kailangan panoorin ninyo syempre ang mga buong episodes ng Corina interviews namin para makuha ang mga sagot and malaman ang buong kwento ng kanilang mga life story. Mga usapang totoo, kwentuhang magkaibigan. Dito lang yan on my YouTube channel, Rated Corina Plus. Like and subscribe and press on that bell button to know if we have a new episode. What are you waiting for? Ano pang hinihintay ninyo? Click and watch na!